Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Nakaw! Abay, ang daming kalat ng kwarto ni Rachel. Oo, ay palibasa madalas kasama ng mama niya kaya hindi na nakapaglilinis. Mabuti pa ilinisin ko ito. Teka, may kung ano-anong mga basura rito. Nakaw, nilalanggam na. Ay, nako, ano yun? May nahulog. Ano kaya? Parang camera ito Nako, baka nasira. Lo, ano ginagawa niyo rito? Andiyan ka na pala. Naglilinis ako ng kwarto mo. Oh, bakit hawak-hawak niyo yung camera ko? Oh, camera ito. Nalaglag kasi Ano? habang... Ay, akin na nga! Oh my gosh! Nabasag yung lens! Nabasag ba? Bakit kasi nakikialam kayo sa mga gamit ko? Alam niyo ba kung magkano to? Ang mahal-mahal nito! Hindi nga ito kayang bili ni Papa Regalo to sa akin ni Mama. Pasensya na, Apo. Kasi naman sa susunod, wag niyong pinakikialaman yung mga gamit ko sa kwarto. Ano nangyayari dito? Kasi si Lolo pa! Baba mo, boses mo. Malayo pa ako, narinig ko ng boses mo Hindi naman bingin lolo mo. Bakit mo siya sinisigawan? Masyado kasi siyang pakailamero. Ano? Tingnan mo, nasira yung kamerang bigay sa akin ni Mama. Kaya niyo bang paayos to? Wala nga kayong pera kahit pampayos nito Wessel, kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan sa nakatatanda sa'yo? Mas mahalaga bang kamera niyan kaysa sa pagrespeto sa akin at sa lolo mo? Ha? Rachel, bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Ako na siya nagpunta rito kasi ayaw niya umuwi. Pinaayos ko na yung camera. Wala na kayong dapat pang alalahanin. Tsaka isa pa naisip ko, dahil narito na ako, baka maaaring doon na lamang siya sa akin. Ano? 18 taon mo na siya nakasama, Armando. Baka naman maaaring ipaubaya mo na siya sa akin ngayon. Gusto kong makasama ang anak ko. At isa pa gusto ko rin maibigay sa kanya ang kalidad ng edukasyon at pamumuhay na nararapat sa kanya. Hindi ko kaya makita na nahihirapan siya. Samantalang kaya ko namang ibigay sa kanya ang isang maayos na pamumuhay. Naririnig mo ba ang sarili mo, Minerva? Armando, I just want the best for my daughter. Huwag mo kong ini-English. Best. Gusto mo ng best para kay Rachel? Sana noon mo pa naisip yan. Noong sanggol pa siya. Noong nasa sinapupunan mo pa lamang siya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pinagsisisihan ko ang lahat ng yon? Kaya nga ako naririto para ibigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Ang klase ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Anong karapatan mong husgahan ang pagpapalaki ko sa aking anak? Oo, hindi ako mayaman. Hindi ko kayang ibigay lahat ng luho at ginawang dapat ay nararanasan niya. Pero ni minsan, hindi ko siya pinagdamutan ng oras, pagmamahal at pag-aaruga. Armando, ikaw nasaan ka? Nasaan ka ng mga oras na gumagapang ako sa putik at alikabok para lang buhayin siya? Wala ka! Dahil lumisan ka sa panahong kailangan niya ang isang ina!
Sorry kung akala mo hinuhusgahan ko ang pagpapalaki mo sa kanya. Pero hindi yun ang intensyon ko. Ang ibig kong sabihin, gusto kong punan ang mga pagkukulang ko sa kanya. Mahirap bang intindihin yun, Armando? Tinakasan mong responsibilidad mo bilang isang ina. Iniwan mo kami para sa sarili mong kapakanan. Iniwan mong parang basura si Rachel. Wala kang alam. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko para lamang mapalaki siya ng maayos sa kabila ng hirap sa buhay na dapat sana hinarap natin ang magkasama. Pero inabandonan mo kami. Iniwan mo kami. Habang nagsisikap akong buhayin kayo, ikaw anong ginawa mo? Naghanap ka ng ibang lalaki. Armando! Dinumihan mo ako sa ulo. At ngayon babalik ka para silawin ang pera ng lalaking yon ng ating anak. Nasaan ang konsensya mo? Kahit hindi bilang isang ina, kundi bilang isang tao. Ha? Itong tatandaan mo, Minerva. Hindi ako papayag na ilayo mo sa akin ang aking anak. Armando! Hindi ko hayaang mangyari yun. Hindi ko ipagkakatiwala sa isang taong kagaya mo ang anak ko. Rachel! Oh, Sandy. Bakit? Hoy, yung papa mo. Si Papa? Oo, nasa labas ng gate. Gusto ka kang makausap. Sabihin mo ayoko. Pero kanina pa siya nandun. Buti na nga lang doon, nakita niya ako eh. Hayaan mo siya. Basta, ayoko siya makausap. Sabi ko na nga ba eh, may ibang plano si Minerva. Pero alam mo pare, nung isang gabi, naisip ko rin siguro mas mainam nga kung ipaubaya ko na lang sa kanya si Rachel. Kasi Bakit? para mas maging maayos ang buhay ni Rachel. Sa akin, puro mga simpleng bagay lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Si Minerva, kaya niyang ibigay ang lahat kay Rachel. Ngayon, minamaliit mo na rin ang sarili mo. Kahit damit. Minsan sa isang taong ko lang maibili ng bagong damit si Rachel. Yung sapatos niya, kung hindi mo pa siya binilhan, hindi pa siya makakapagsuot ng bago at maayos na klase ng sapatos. Naalala mo ba pare nung bata pa si Rachel? Tapos kailangan niya sumali sa Miss... ano ba yun? Miss United Nations yata yun. Yung kailangan niya magsuot ng mga damit ng ibang bansa tapos gawa sa recycled materials. Di ba nakarating ka pa sa akin para mangolekta ng mga dyaryo at kung ano ng mga papel? Nanalo si Rachel doon. Ang alam ko siyang yung may pinakamagandang costume. Kaya alam mo pare, kumpiyansa ako sa'yo. Kahit hindi ka mapera, alam kong dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, kaya mong gawin lahat para masiguro na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Pare? Huwag kang panghinaan ng loob, pare. At huwag mong mamalitan ang pagiging isang mabuting ama mo kay Rachel. Saan kaya nakaparada yung sasakyan ni Mama? Rachel, Pa? sinundo kita. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko. Ano? Ayoko na sa bahay. Anak. Bibisi-bisita na lang po ako sa inyo ni Lolo. Anak, sorry kung napagtaasan kita ng boses nung nakaraan. Ayoko lang na hindi mo ikinagalang ang lolo mo. Ayos na sa akin yun. Naunawaan ko naman yun. Pero, di ba? Mas mabuting kay Mama na lang ako tumira. Para hindi ka na rin nahihirapan na magpaaral sa akin. Para yung kinikita mo, sa inyo na lang ni Lolo. Total, kaya namang ibigay ni Mama ang lahat ng pangailangan ko. Rachel. Nagsakripisyo ka na sa akin ng ilang taon. Tama na yun. Ngayon, di mo na ako kailangang alalahanin pa. Ganyan lang bang papel ko sa buhay mo?
Isang ama na nagtatrabaho para mapakain ka at mapag-aral. Rachel? Umuulan na pa. Umuwi ka na. Rachel? Rachel! Ma, ano ba? Sabi ko naman sa inyo, ayoko nang bumalik sa bahay. Miss ka na ng papa mo at ng lolo mo. Kailangan mo na umuwi. Ayoko nga. Bakit gusto mong bumalik ako doon? Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo makasama ako? Sabi mo babawi ka sa akin. Oo. Pero ayoko ng ganito, anak. Hindi ako napapanatag. Ayoko kay Papa. Gusto ko dito sa'yo. Sinubukan ko, Rachel. Pero siguro nga, hindi ako mabuting ina. Ano ba sinasabi mo? Tingnan mo. Mula nang dumating ako, nagkagulo kayo ng papa mo. Palagi kayo nag-aaway. Naglayas ka pa sa inyo. Hindi ako mabuting impluwensya sa iyo, anak. Mahal ka ng papa mo. Huwag mo sabihing ayaw mo sa kanya. Dahil mabuti siyang ama. Ako ang hindi mabuting ina. Hindi kita maintindihan eh. Ilang ulit kitang sinubukang ipalaglag noon. Ano? Nung nalaman namin noon, nabuntis ako. Pareho kaming takot na takot ang papa mo. Kaya plano namin ipalaglag ka. Pero nang papasok na ako sa kwarto ng hilot, sinalat ang papa mo ang tiyang ko. Tapos ang sabi niya sa akin, may naramdaman siyang pumipintig. Kaya hinila niya akong pauwi. Siya ang nagdesisyong buhayin ka. Kahit ilang beses kong ginustong ipalaglag ka. Tapos, nung naipanganak na kita, mag-iisang taong ka na noon. Pero hindi pa rin ako halos makapaniwala na nanay na ako. Hirap na hirap akong alagaan ka. Tapos naging textmate ko ang Tito Alex mo. Pinangakuan niya ako na isang maayos na buhay. Pero ang sabi niya kung sasama ako sa kanya, kailangan kitang iwan. Rachel, hindi totoong na aksidente ako sa dagat. Hindi totoo yung kwento ng papa mo. Ginawa niya lang yon para hindi ka magtanim ng galit sa akin. Ayaw niyang isipin mo ay nabandon na kita. Iniwan kita, Rachel. Iniwan ko kayo ng papa mo. Pinagpalit ko kayo sa isang maginhawang buhay. Kaya nga siguro pinarusahan ako ng Diyos. Hindi niya na ako biniyayaan pang muli ng anak. Ma, hindi totoo yan. Kahit walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo, sa inyo ng papa mo, hihingi pa rin ako sa iyo ng tawad. Patawarin mo rin ako kung kailangan kong sabihin sa iyo ang masakit na katotohanan ito. Hindi ko na kasi kaya dagdagan pa ang kasalanan ginawa ko sa inyo ng papa mo. Nung una gusto kong kunin ka at bawiin sa kanya. Pero naging masama na akong ina. At ayoko na maging mas masama pang tao. Ang sama ko. Ang sama ko, anak. May tumatawag. Hello? Si Sandy to.
Uy, asan ka? Kumusta ang papa mo? Ha? May nahulog na truck kanina lang sa bangin. Biyaheng Laguna raw. Ipinakita yung truck sa TV kanina eh. Truck nung pinagtatrabahuhan ng papa mo. Di ba ahente siya? Ano? Pa! Pa! Apo! Lo! Nasaan si Papa? Nasaan siya? Sagutin niyo yung tanong ko. Nasaan si Papa? Rachel? Pa! Ay! Akala mo kung ano nangyari sa inyo. Mabuti hindi ka kasama doon. Saan? Basta, huwag mo nang alamin. Ang mahalaga nandito ka. Ang mahalaga buhay ka. Ano ba sinasabi mo? Sinabi na sa akin ni Mama ang lahat. Anak, patawarin mo ako kung 18 taong kitang pinaniwala sa isang gawa-gawang kwento. Sorry pa. I'm so sorry. Napakasama akong anak. Huwag mo sabihin yan. Nag-iba ang pagtingin ko sa buhay natin kasi natikman ko yung ginawa ng buhay na kasama si Mama. Nabaliwala ko yung lahat ng mga sakripisyo mo sa akin. Lahat ng mga pagsisikap na buhayin ako sa kabila ng lahat ng hirap. Rachel, Sorry. Sorry kung minsan ko ginustong iwan ka. Kayo ni Lolo. Patawarin mo ko. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para masuklian ko ang lahat ng pagmamahal, oras, at sakripisyong binuhos mo sa akin. Rachel. At saka pa, gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Dahil pinili mong buhayin ako. Salamat pa. Sasali rin kami ng lolo nyo. Ang saya-saya nila, no? Minerva, salamat nga pala sa pag-sponsor ng birthday party ni Rachel ngayon. Grabe naman yung sponsor. Wala akong ibang maisip na salita. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil napalaki mo na maayos ang ating anak. Kung hindi, siguro kinamuhian niya na ako. Pero kahit nalaman niya na ang totoo, heto, ina pa rin ang turing niya sa akin. Dahil naunawaan niyang lahat ng tao ay nagkakamali. Pero mga pagkakamali ay maaaring itama. Salamat dahil pinili mong itamang pagkakamali yun. Oh, Armando. Aminin ko, naging napakahirap ng buhay para sa akin. Pero alam mo, isa lang ang pinangahawakan ko. Gaano man kahirap ang kasalukuyan, natitiyak ko. Ang mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Angit Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Will Cruz, Maynard Landicho,